Nagsimula na po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na muli daw pong suriin ang mga nakabimbing petisyon para daw ho sa pagtataas ng minimum fare ng mga jeepney. At ayon sa LTFRB, muli pong kakalkulahin ang posible pong fare adjustment habang isinasaalang-alang daw ang mga petisyon ng mga transport organizations at ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Sabi pa po ng ahensya na kanilang pag-aaralan din ang epekto po at posibleng fare hike sa mga pasahero, presyo ng bilihin at pangkalahatang inflation. Habang wala pang panghuling desisyon, magpapatuloy po raw ang pamahalaan sa pagbibigay po ng fuel discount at muling pinag-aaralan ang pagpapalawak daw ng saklaw at halaga nito para po sa mga PUV operators at drivers. Muling humina po ang halaga ng piso matapos magsara sa record low na 61 pesos at 75 centavos. Uy, naku po, konti na lang. Kontra po yan sa $1 dahil sa pagtaas nga ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon po sa mga ekonomista, nakaapekto po sa halaga ng piso ang patuloy na tensyon sa pagitan pa rin ng Amerika at ng Iran na nagtulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Nakadagdag din sa paghina ng lokal na salapi ang pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index at pag-iingat ng mga mamumuhunan. Ayon po sa mga analyst, mananatiling binabantayan ang galaw ng presyo ng langis, palitan ng salapi at mga susunod na hakbang ng US Federal Reserve dahil maaari itong makaapekto pa sa piso at sa ating ekonomiya. Eto na. Kaya mo baby girl, marapit nang bumalik yan sa $1 And sa $1. $1? $1 to 1. Ha? Kailan? Paano? 1 kilo. Ano? 1 kilo ng piso. $1. Nagulat ako. O parang malabo yun. Pero partner, wag naman sana umabot ng 62. Umabot po naman sa 2.4 billion pesos ang bentahan po ng 20 pesos. Per kilo pong bigas program ang pamahalaan. Mula po nang inilunsad ito noong pong Mayo ng nakaraang taon ayon pa rin po sa Agriculture Department. Sinasabi po ng DA na higit na 12 million Pilipino po raw ang nakinabang sa programa habang lumampas pa sa 4.4 billion pesos ang kabuang benta ng mga kadiwa ng Pangulo Stores. Layunin po ng programa na makapagbigay ng mas murang bigas sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, mga solo parents, minimum wage earners, mga magbubukid, mangingisda at ilang pang kwalipikadong benepisyaryo. Ayon pa rin po sa DA, nakakatulong daw ang kadiwa program na mapababa daw ang presyo ng bigas para sa mga mamimili habang nagbibigyan po na mas maayos sa pamilihan ang mga lokal na magsasaka. Wala pa namang nakikitang pangangailangan ng Department of Agriculture na magpataw po ng price cap sa mga agricultural products. Sa kabila po yan ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy pong binabantayan ng ahensya ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng pataba, transportasyon at mga bilihin. Sinabi ng DA na kasalukuyan ay nananatiling matatag ang presyo ng karamihan sa mga agricultural products bagamat bahagyang tumaas ang presyo ng manok. Nananatili po ang price cap sa bigas habang patuloy na nagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain. Hindi pong presyo ng pataba habang sila ay nananaba. Samantala po naman, maaari daw hong makatipid ang pamahalaan ng hanggang 40 billion pesos bawat taon sa pamagitan po ng pagsasama at pagpasimple ng mga digital system ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon po yan sa Department of Information and Communications Technology. Sinabi po ng DICT na marami pa rin po mga makakapareho at paulit-ulit na ICT projects sa iba't ibang government agencies na nagdudulot po naman daw na hindi kinakailangan ng gastusin. Layunin po ng E-Governance Act na pag-isahin na lamang ang mga digital system ng mga government agencies upang mapabilis ang serbisyo at mapababa ang gastusin ng gobyerno. Balak ho ng DICT na gamitin daw ang bahagi po ng matitipid na pondo upang suportahan ang mga lokal na mga tech startups sa pagbubuo ng mga solusyong pang-digital para po sa kabuuan ng pamahalaan. Hinikaya ng Foreign Business Chambers ang pamahalaan na bigyang prioridad ang 12 o 12 panukala upang mapalakas po ang pamumuhunan at tiwala ng mga negosyo sa bansa. Kabilang sa mga inihaing panukala ang pagpapababa sa singil sa kuryente, pagpapalakas
pagpapalakas ng transparency sa gobyerno, pagpapabilis ng mga proseso sa pamamagitan ng National Single Window System. Nanawagan din po mga negosyante para sa mas malawak na digitalization, pagpapatibay ng cybersecurity at paghahanda po ng bansa sa mas malaking paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Inaasahan naman po ng mga foreign chamber na maisusulong ang mga panukalang ito sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya at makahikayat ng mas marami pang mamumuhunan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.